Good day guys and welcome to my YouTube channel. So balik tayo dito sa ating nakaraang pwesto. Dito sa pinaglagyan natin dito. So makita nyo yung driftwood niya or yung ating pinagcarvingan is nagiging tumutuyo na Yan. So pwede nyong paglagyan yan ng lime sulfur Actually nilagyan ko to ng Elmer's glue, yung sugat para hindi ma-dehydrate yung ating puno Yung mga sugat nila dapat nating lalagyan ng mga silat. Yan. So pwede niyo lagyan ng lime sulfur yung mga sugat ng bougainvillea kasi yung bougainvillea napakarupok na mga deadwood nila. So prone talaga siya sa root rot. So kailangan natin lagyan ng anti-rotting or agent, yung tinatawag na lime sulfur. So lalagyan ko lang yan siguro mamaya, lime sulfur. Yan. So napapansin ko guys dito sa ating bougainvillea, actually hindi ko pa siya niriribat tinatanggal ko lang siya sa kanyang paso, tinanggal ko lang siya sa kanyang training pot. So napansin ko sa puno na to is effective yung ating ginawang pag-abono sa kanya So nung naging matamlay siya, naglalagas yung dahon, ilagyan ko siya ng 2100 which is focus on nitrogen. So dapat yung abono na yun is magpalakas or magpapalakas ng tubo ng mga dahon So makita ko, kita nyo, yan So ang lulusog ng mga bagong usbong ng mga dahon. So makita nyo, sobrang green, flush green, yan flush green yung kanyang mga tubo. Ay mag-focus, yan. So napapansin ko na effective yung abono na in-apply ko sa kanya, which is yung isang kutsarita sa isang tabo So bubuhos ko lang diyan, sa niya. So effective naman yung pag-abono ko kasi akala ko hindi effective, so iriripat natin. Baka yung problema is nasa mismong ugat na talaga. Pero napapansin ko naman na may response siya sa ating pag-abono. So hindi ko na siya tatanggalan ng maraming ugat kasi nga yun yung plano, kasi gusto ko tanggalan ng maraming ugat para makapag-reboot yung puno. Pero may kita ko naman na may mga green dyan. Makita nyo, yan yung mga bagong usbong ng mga dahon. So makita ko naman na effective yung pag-abono natin. So hindi ko na siya puputulan ng mga ugat. Instead, yung gagawin natin is magbabawas pa rin tayo, pero hindi masyadong marami Yung bandang ilalim lang yung tatanggalin natin. Yan. Tapos papalitan ulit natin ng mga bagong river sand. So yung gagamitin natin dito guys is river sand. So isang tip lang kung ano nga ba yung bagay. Kasi yung iba nagtatanong kung ano nga ba yung gagamitin, river sand ba, fine sand, or yung pebbles, or yung lupa. So ganito lang po yan guys, ganito lang po yung technique paano nga ba malaman kung ano nga ba yung fit para sa puno nyo So kung softwood, makita nyo softwood yung puno nyo, mas maganda kung may halong lupa. Katulad ng ganitong bougainvillea, makita nyo river sand siya pero may halo siyang lupa. Kung hardwood naman, dun nyo i-focus yung pebbles which is parehas ng bantige. Yung bantige is hardwood yan. So kailangan natin gamitin dyan is yung fast drainage na medium which is yung pebbles na sobrang pino or matanghito na tinatawag nila. So pwede naman sa bantige yung yung river sand. Ang kaso sa river sand, pag nasa bantige is madaling tumigas yung ilalim. Madaling tumigas yung ilalim. So nagkakaroon siya ng water clog o yung nagbabara yung drainage niya. Kasi nga nagdidilig tayo ng yung bantige kasi sobrang takaw niyan sa abono. So yung mangyayari, kailangan yung abonohan yung bantige nyo once kailangang busog na busog sa abono. Yung abono kasi nagpapatigas siya ng medium. Kung hindi niyo po nalalaman, yung abono is nagpapatigas siya ng medium. So subok na namin yan, kahit maglagay ka ng osmocot dito, tapos yung kanyang medium is
fine river sand or pebbles, titigas talaga yung, mapapansin nyo, titigas yung medium ng bantige na pebbles na malapit sa osmocote. Mapapansin nyo yan, natitigas yan. So yan yung mangyayari dito sa ilalim. Kasi yung bantige kailangan nating abunuhan palagi. So yung mangyayari, pag inaabunuhan natin palagi yung bantige, madali siyang tumigas dito sa may bandang ilalim. So kailangan sa bantige is hindi river sand, kundi yung mga fine pebbles or yung tinatawag na matanghito, no? Or yung gamunggo na pebbles. Yun yung maganda kasi mas maganda yung kanyang drainage. Hindi siya madaling tumigas. Kaya okay naman din gumamit ng river sand sa bantige, pero dapat yearly kayong nagre-repat. So balik tayo dito sa ating puno. Tatanggalin ko lang yung bandang ilalim. Yan. So time-lapse lang natin para hindi masyadong mahaba yung video. So yan guys, nabawasan na natin yung kanyang bandang ilalim, no? So madali siyang bawasan kasi nga yung ginamit natin sa bandang ilalim is river sand. And yung ipapalit din natin is river sand pa rin. Dito. Yan. Yan, river sand pa rin yung papalit natin para sa mas magandang drainage. Yan. So yung lupa niya, hindi natin ginalaw kasi nga hindi pa naman masyadong crowded yung kanyang mga ugat. So kailangan nating iiwan yung mga ugat na yan kasi yan yung mga ugat na bubuhay sa kanya, no? Hindi natin kailangan ubusin yan. And so nagbawas lang tayo ng mga 20% or 10% sa may bandang ilalim, and ipapalit natin is yung river sand. Pagpatuloy natin yung time-lapse guys, yan, para hindi masyadong mahaba yung ating video. So yan guys, tapos na natin siyang iripat. So kailangan pag nagre-ripat kayo, bago nyo ilak yung inyong puno or i-anchor sa kanyang paso, is dapat tignan nyo muna sa malayo yung angle kung tama ba, no? Yan. So hindi ko muna siya ilalabas for 1 week sa may arawan para makapag-develop pa ng mabuti yung kanyang mga bagong dahon, no? So pag makikita ko na sobrang kapal na ng mga dahon doon sa may bandang itaas, pwede na natin siyang ilagay sa may arawan, no? Kasi kayang-kaya na niyang tanggapin yung init ng araw. So for now, hindi muna natin siya ilalabas kasi nga makikita nyo naman under development pa, and ginalaw natin yung bandang ilalim ng ugat niya. So expectedly pag nilabas natin yan sa arawan, ang mangyayari is yung mga dahon is parang malalanta, no? Pero hindi naman siya mamamatay kasi nga bougainvillea yan, medyo matibay yung bougainvillea. So hindi ko pa siya ilalabas, hayaan ko muna and update ko kayo sa susunod na mangyayari dito sa ating puno, no, na bougainvillea. So next video, siguro tatrabahuin natin yung ibang bantige natin kasi nga yung ibang bantige natin is nawawala na sa forma, no? Kasi nga busy ako sa pag-iisda, hindi ako masyadong nabobonsai. So balikan natin yung bonsai natin kasi yung bonsai natin, sayang kasi, no, makita nyo na buo na siya. Noon nga, materialis pa lang, pinapangarap natin na makabuo. Ano pa kaya kung buo na? Yan, no? Kasi parang pinapapabayaan ko na yung mga buo, no? Yan, no? Sobrang tagal makabuo tapos papabayaan ko lang. So sayang naman. So yan guys, yan lang po sa video natin. 3 video yan, which is yung yan pa rin, yung bougainvillea, no? 3 video yan. So maraming salamat sa panonood and God bless. Kita-kita tayo sa next video guys, no? Yan. Maraming salamat.